Engine oil cap din, ganun, medyo okay. Yung rad cap, bossing, ako. Sana boss, na-check nyo muna bago kayo nagbayaran. Oo nga boss eh. Sige boss, next week schedule po natin. Okay bossing, sige po. Thank you boss. Shit, meron na naman tayong general overhaul for next week. Schedule natin ha. Parang napaparami ata yung mga kliyente nating nakakabili ngayon ng mga alanganing Honda CR-V. Tingin mo siya, gumawa kaya tayo ng video para naman makatulong tayo sa kanila. Yan, pwede. Paano nga ba bumili ng second-hand Honda CR-V Gen 1? Step number 1, engine bay. Okay, start tayo sa engine bay. Ano yung mga titingnan natin pag bibili tayo ng Honda CR-V Gen 1? Una, engine oil cap. So dapat ito walang usok, wala masyadong mga tumatalsik-talsik. Ayan, malinis, walang usok. Next naman po, itong dipstick. Dapat wala pong usok. Okay, good. Next naman, check po natin yung leaks. Kunyari sa mga valve cover. Normally mga valve cover gasket yan, may mga leaks yan. Check natin yung distributor kung may tagas din dito. Sa power steering fluid, check din natin, baka may mga nagtatagas din po. Sa brake master, sa may hydrovac po, i-check nyo rin po. Kapag malala yung kalawang ng hydrovac, malamang may mga history po yun na leaks. Check din natin sa transmission solenoid po kung may mga leaks ng ATF. Check natin kung may mga leaks ng coolant sa radiator. Tapos syempre ito buksan natin. Hindi ko lang mabuksan ngayon kasi mainit yung makina. Check nyo kung makalawang yung radiator, kung makalawang yung ilalim ng radiator cap. Check din natin dito sa may bandang bypass tube sa thermostat housing kung may mga bulok, kung may mga leaks din ng coolant. Ayun, sabihin ko na rin, nag-automatic yung fan, i-check din nyo din yun. Mga engine oil leaks naman sa ilalim, check nyo din sa oil pan. Check nyo rin yung mga hose ng power steering. Normally, dyan ang gagaling yung mga leaks ng power steering. So aside dun sa mga engine oil leaks, check nyo rin yung shock tower. Dito. Yan. Sakit na mga lumang Honda, nabubulok din yung mga shock tower na yan. Yung mga pisngi na to. Check nyo yan. Kabilaan, check nyo rin yan. Minsan, may mga nagtatagong bulok din sa ilalim ng battery tray. Makikita nyo dyan. Electrical naman, tignan nyo kung malinis yung pagkaka-wiring, kung walang mga nababalatan. Check nyo yung fuse box. Kung may mga nagja-jumper ba, eto malinis, wala. Next naman, check nyo kung hindi tampered yung chassis number. Dito makikita yon. Saka yung engine number, sa may block makikita yan. So PEWD kapag local B20 engine. Step number 2, exterior. So after na engine bay, check naman natin yung condition ng body. Normally nakikita nyo kinakatok, diba? Bakit? Kasi para malaman natin kung masilyado, may history ng bangga, o sariwa pa rin na lata. Okay. Normally sa balakang meron din yan. Pero ito mga lata pa. Mga old Honda kasi, ang alam ko balakang lagi yung nabubulok. For Honda CR-V meron, oo. Sa mga lumang Civic, sila EG, EF yan, balakang issue nila. Dito, sa mga na hawakan kong mga Honda CR-V, madalas bulukin yung mga dito nila. Ito sariwa. Tapos itong goma na yan, check nyo rin yung loob. Hilahin nyo lang yan. Yan. Normally nagtatago yung mga kalawang dyan. Kung minimal lang naman, pwede na yun, papasya na yun. Kaya naman ng mga latero natin yun. Ito sariwa. Balakang, check. Dito normally yan, mga bulutong. Hood. Okay naman, latag naman. Bubong, check nyo rin. Kung may mga bulutong yan. Mga walang kalawang sa mga edges. Check nyo rin yan. Walang history ng bangga. Step number 3, interior. Next naman natin yung interior. So ano-ano yung mga titignan natin. So ako, tinitingnan ko madalas yung laylayan ng pinto. Minsan kasi may nakatagong mga bulok-bulok dyan.
Next naman dito, yung mga singit-singit, check nyo lang din kung may mga bulok. Yung naririnig nyong tok dito, ito yun madalas, yung door checker na tinatawag yan. Door checker yan or door stopper yung tawag ng iba. Yan na yung normal na sakit na ng mga lumang Honda. Napapalitan naman natin yan, marami tayong ganyan sa shop. Next naman sa loob, check natin dashboard. So dapat walang mga bitak-bitak, mga putok-putok. Check natin kung walang mga cracks. Yung airbag, intact din dapat. Ibig sabihin, walang history ng bangga. Air vents, check nyo rin kung walang mga basag, hindi kulang-kulang. Gauge, odometer, check nyo. So ito, reading ng CRV, 159. So kahit pa paano okay naman yung edad ng odometer niya. Ito, yung mga stock, dapat working yan. Saka yung mga wiper, yan. Climate control, buo lahat dapat yan. So check nyo yung ilalim ng mating carpet, kulang mga bakas ng baha. Steering wheel, minsan sa steering wheel doon nyo din makikita yung totoong edad eh. So 159 yung odometer niya, yan, sari-sariwa pa naman yung manibela. Tanong nyo sa owner kung napalitan na or hindi. Next naman, ceiling. Check nyo kung may mga tagas ng tubig or history ng repair. Ito wala eh. Yan. So isa pa check natin, upuan. Kung walang paso ng yosi, walang punit, kung talaga inalagaan ng previous owner. Again, carpet, check nyo kung may history ng baha, dapat walang mga mancha yan. Sa switches naman, power window, dapat gumagana lahat. Madali naman magpalit ng power window motor eh, marami naman tayo sa shop niyan, kaya natin gawin. Ito, yung mga inner grab handle, check nyo lang din. Dapat buo yung mga screw, kompleto, walang laylay. Pero again, madali lang din natin malalagyan or may babalikan sa orig. Salamin, walang basag. Windshield, walang crack. Sa likod naman, ganun ulit. Check nyo yung laylayan ng pinto. Walang bulok. Yung mga door to body harness, check nyo lang din yan. Sana buo pa yung mga wire, hindi nakabuka. Carpet, check nyo kung may history ng baha. Seats, okay. Yung ceiling, okay. Step number 4. Test drive. All good. So next naman, yung pang-apat nating mga i-check pag bibili tayo ng Honda CR-V, i-test drive natin. Pero pinakamaganda, magsama kayo ng girlfriend nyo, kapatid nyo, daddy nyo, kung bibili kayo ng kotse. Kasi para marinig nyo rin yung ibang lagutok, langit-ngit. Na ang hirap kasi pag puro ikaw lang yung nakikinig eh. Mas maganda merong other ear na naririnig din, di ba? Or pinapakinggan niya yung kotse. So pag nag-test drive kayo, papakinggan nyo yung makina, kung hindi palyado, aircon kung malamig, at yung shifting mamaya malalaman natin. So ngayon, check din natin yung loob. Kung gumagana yung mga gauge, ilaw. Ayan, okay. Pero bago yun, test drive muna tayo. So normally kapag reverse, merong clunk na sound at nandun pa yung propeller shaft, maaaring propeller or differential yung sira. Dito maririnig agad natin. Patayin nyo yung sounds ng radyo para malaman nyo talaga kung meron kayong lagotok na naririnig. Ayan. So far wala akong naririnig. Okay, seatbelt tayo, baka mahusgahan tayo. Isa pa pala, so ito naka D4 tayo or D. Check nyo kung bumababa yung idle or yung minor habang naka-aircon tayo. Sakit din kasi ng mga Honda CR-V yun or mga lumang Civic din. So next naman nating road test dito sa, tawag namin dito yung BRC, Bypass Racing Circuit. So dito malalaman natin yung kung meron tayong maririnig na ugong, lagutok, langit-ngit, at low speed at high speed. And even yung shifting dito rin natin malalaman. Okay, D4 tayo, game. Medyo light lang yung tapak natin. Okay, nag-shift agad, 2,400 RPM. Lagutok meron, parang wala. Langit-ngit, wala. Ugong sa likod para malaman natin kung may sira ang wheel bearing. Wala. Shift ng 2,500 RPM. Okay ang transmission. Wheel bearing harap, wala akong naririnig. Likod, wala ring ugong. May kabig ba ang manibela? Wala. Okay. So okay ang alignment, okay ang tie rod.
So yung mga nabanggit ko kanina, mga lagutok, pwedeng ball joint, pwedeng bushing, pwedeng mga upper arm yan, lower suspension arm bushing. So meron naman tayong ganun sa shop, gumagawa rin tayo ng mga ganung under chassis na works. Ito, lubak. Tahimik. Yung mga langit-kit na maririnig nyo, check nyo rin ha, kasi baka mamaya sa mga door sidings lang yun. May maluwag lang o kaya may mga gamit yung own seller nasa nakakalat dyan, kaya baka naririnig yung tok tok tok. Minsan yung keychain, hawakan nyo rin dun sa susi. Step number 5. Documents. Next naman, check nyo yung mga documents. So dapat i-check nyo na maigi yung original OR saka yung original CR nung bibili yung CRV Gen 1. So dapat origito. Kung meron kayong contact sa LTO, mas maganda mapa-verify nyo rin. Or sa HPG, pwede rin. Next naman, yung service maintenance record ng bibili yung Honda CRV Gen 1. Mas maganda, merong natagong resibo yung seller para lang din ma-review nyo kung ano-ano nga ba yung mga napagawa na at ano-ano pa naman yung mga hindi pa napapagawa para naman kahit papano alam nyo kung talaga inaalagaan yung bibili yung Honda CRV Gen 1. O ayan, nabigyan na namin kayo ng basic guide kung paano bumili ng Honda CR-V Gen 1. Sa susunod naman, pag-usapan natin kung paano natin pakukondisyonin yung mga Honda CR-V nyo at para naman maging safe kayo sa biyahe. Okay? Okay na to, sir. Pwede na to i-release. Goods na.